Ang tinatagong lakas ng isang Heavy Knight ay gagamitin na ng ating bida. At mukhang hindi nga makapaniwala itong si Ilimas kung paano nagkaroon ng existence evolution ng isang Dream Lord at may posibilidad nga ditong may taong tinupad ang mga kondisyon upang mag-trigger ang monster. At may naisip na nga dito ang ating bida mga lods kung paano nila pababagsakin ng isang Dream Lord na naging Death Amued matapos ang existence evolution na tinatawag nga niya itong balance breaker. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan habang karga-karga ni Ilimas si Rosh, nasaksihan nga dito ng dalawa ang pag-evolve ng Dream Lord. Humingi ng sorry si Ilimas kay Rosh dahil nagkamali siya ng desisyon kanina. Dapat hindi na sana sila tumuloy na talunin ng halimaw na ito. Ngunit nagtataka pa rin siya kung paano na-achieve ng isang Dream Lord ang existence evolution. Sinabi ni Ilimas na ang existence evolution ay isang phenomena na nagtitrigger lang sa mga particular na halimaw at may mga nakatakda lang at natatanging kondisyon na kailangang matupad para sa bawat lahi ng mga halimaw. Dagdag pa ni Ilimas na kahit noon pa, sa mga araw nung naglalaro pa siya sa Magic World, hindi nila ito sinasabi sa iba dahil ayaw nilang mabunyag ang insaktong kinakailangan ng bawat halimaw para ma-achieve ang existence evolution dahil sobrang napakakomplikado ng mga kondisyon at higit sa lahat, wala namang pakinabang kung sadyain nitong matrigger. However, alam niya kung ano ang kinakailangang kondisyon sa Rock Centipede para magkaroon ito ng existence evolution. Una, kailangan itong kumain ng higit sa isa sa nakatakdang dami ng Magic Stone. Pangalawa, ay kailangan itong kumain ng higit sa nakatakdang dami ng bangkay. At ang panghuli, kailangan itong matalo ng isang adventurer. Pero ang problema, hindi niya makita kung paano naging posible na ma-achieve ang existence evolution na hindi natutupad ang mga kondisyong yon. Ngunit napaisip rin si Ilimas na posible ring matupad ang mga kinakailangang kondisyon na yon kapag nagsagawa ng wandering ang Dream Lord nang hindi lang isang beses kundi maraming beses sa buong Dream Hole. Sinabi ni Ilimas na narinig niyang kamakailan lang lumitaw ang Dream Hole na ito at bukod pa doon, nakita niya sa information board ng mga balita patungkol sa pagkamatay ng mga adventurer dulot ng wandering ng isang Dream Lord. Kaya malaki ang posibilidad na nagawa na nito ang una at pangalawang kondisyon bago pa man nila napatay ang Dream Lord na ito. Dagdag pa ni Ilimas na sobrang naiiba mga batas ng mundong ito compare sa batas ng Magic World. Pero hindi niya maisip kung bakit sobrang napakadaling matrigger ang existence evolution sa mundong ito. At dito yung na-realize ng ating bida na baka dahil kaya naging posible ang existence evolution ng Dream Lord na ito ay dahil may isang tao, isang bagay na sadyang tinupad ang mga kinakailangan ng halimaw upang ma-achieve ang existence evolution dahil sa masama nitong hangarin. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya kumbinsido sa teoryang naisip niya. At bukod pa doon, wala naman siyang ibang nakitang dahilan para gawin yun ng isang tao ang ganong kasamang bagay. At hindi rin niya maisip na may isang tao sa mundong ito ang nakakaunawa ng existence evolution na kusang loob nitong pinatrigger ang halimaw. Ngunit ang isang bagay na malinaw para sa kanya ay talagang nadamay niya si Rosh sa gulong ito. Hindi nagkatugma ang mga kaalaman niya sa aktwal na realidad ng mundong ito. Humingi ng sorry ang ating bida kay Rosh dahil hindi niya inaasahan ang pangyayari. Paliwanag ni Ilimas na akala talaga niya na hindi ito kailanman mangyayari sa isang Dream Lord. Nagpabaya siya kasi. Baka dahil sa maganda ang naging takbo ng panghunt nila ngayon ng item. Na agad namang sinabi ni Rosh na hindi na kailangan pang mag-apology ni Sir Ilimas. Sabihin lang sa kanya kung ano ang gagawin niya. Lilipad at lilipad kaagad siya gamit ang shield bash para muling pabagsakin ng halimaw na ito. Subalit seryosong sinabi ni Ilimas na hindi na yun pwede. Hindi nagagana ang mga strategy nila. Ngayong nag-evolve na ang Dream Lord, hindi na sila makakapag-deal ng damage ngayon. Kahit ang Dice Trust wala na ring silbi. Naisip ni Ilimas na bago sila makakapag-critical hit sa Dice Trust, niro-roll muna nila ito hanggang sa
4 na beses bago sila nakakakuha ng number 6. At kung iisipin nila ng maigi ang expected value sa damage bago nila matalo ang Dreamlord, kinakailangan pa nila itong paikuti ng 10 beses gamit ang ataking yon. At habang nagpapatuloy naman ang pagmimintis ni Rosh sa kanyang atake, magkikick in naman ang auto recovery ng halimaw na magre-resulta sa pagdami pa ng paggamit nila ng Dice Trust. Ipinakita ang unti-unting pagkatanggal ng shield ng alupihan na para bang nagpalit kalasag ito, at bigla nga ditong nag-notify ang Windows stats na ang Rock Centipede ay nag-existence evolution into Death Amude. At ang level ng Dreamlord ay nag-level up from level 60 to level 75, kung saan makikita nga natin dito mga lods ang bagong itsura ng Centipede na makikitang nagkaroon ito ng isang malaking mata sa gitna ng kanyang ulo at mas lalo itong naging mabagsik. Lahat ay na-reset in a worst case situation dahil tumaas hindi lang ang level kundi pati ang HP, mana at ibang kakayahan ng halimaw, na ang kanyang HP ay naging 274 na at ang kanyang mana naman ay naging 134 na. Samantala, gulat naman itong si Rosh nang na-realize na sobrang lakas na ng Dreamlord, ngayong naging level 75 na. Ngunit itong si Ilimas ay agad na kumilos dahil napansin niyang paatake na pala ang halimaw, kaya agad nga niya ditong niyakap si Rosh at dinala niya ito sa gilid at pasabing aalis na tayo dito ngayon din. Munti ka na silang matamaan doon at makikita natin ang nagawang damage ng halimaw mga lods na talaga namang hindi sila sasantuhin kapag natamaan sila sa ataking yon. Samantala sina Ilimas at Rosh naman ay nagkayakapan na lamang doon sa tubig. At kung ikukumpara natin ang nangyari sa Goalhead mga lods sa Raid Quest Arc, nag-evolve rin ang halimaw na yon at naging Madhead. At base sa kondisyon na sinabi ni Ilimas kanina, na-meet ng halimaw na yon ang isa sa mga kondisyon na kailangan itong pumatay. Ang kaso, yung pinatay niya doon is patay na dahil mga tauhan niya yung mga zombie. At sa art na yun, never na binanggit doon ng existence evolution. Just nag-evolve lang at tumaas ang level at nagbago rin ang anyo. Kaya duda talaga ako mga lods, tama yung hinala ni Ilimas na may taong nasa likod nito para mag-trigger ang existence evolution ng Dreamlord. At malaki ang posibilidad na galing din yun sa mundo niya o sa nakaraan niyang mundo. Sinabi ni Ilimas na sa nakikita niyang bilis ngayon ng Dreamlord at sa paraan kung paano ito umaatake sa kanila, walang paraan para sila ay makatakas sa lugar na ito. Kaya habang nakikita ng ating bidang nakakatakot na orang ipinakita ng Dreamlord, napangiskis na lamang siya at napapikit mata. At sinabi ni Ilimas kay Rosh kung okay lang ba na muli siyang hihingi ng pabor at pakinggan ang sasabihin niya. Ilang sandali lang matapos ang pag-uusap ng dalawa, napawika nga itong si Rosh kung sigurado ba talaga si Sir Ilimas sa pinaplano nito. Nakalmado namang sinabi ng ating bida habang nakatalikod na siguradong sigurado siya, kung saan makikita nga natin dito mga lods na gumagapang na ang Dreamlord papunta sa kanila. At sinabi ni Ilimas na ang planong naisip niya ay tinatawag na balance breaker sa mundo ng Magic World. Kaya pababagsakin niya ang halimaw na ito sa isang atake lang gamit ang tinatagong lakas ng isang Heavy Knight. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!